concern ko kasi dyan kasi impossible pa because of the time. Napa-real talk na lamang si House Blue Ribbon Chairman Joel Chua sa isang panayam ng media sa Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang komite ni Chua ang nag-iimbestiga sa issue ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education kung saan dating Secretary si Vice President Duterte. May 2 impeachment cases nang naisampa sa Kamara laban sa Vice habang may nakaumang na 3 impeachment case laban sa opisyal. Lahat ng ito inihain ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Pero sa tanong kung may sapat bang panahon para talakayin ng impeachment complaints ngayong paparating na eleksyon, ito ang pag-amin ni Congressman Chua. We have to face reality. By next year, February, national campaign na. By March, local campaign. Kailangan pumirma ng 1/3 o mahigit 100 kongresista sa impeachment case para madala agad ito sa Senado. Kung sasablay sila sa signature campaign, mapipilitang idaan ang reklamo sa House Committee on Justice. Ang Justice Committee ang susuri kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. May 60 session days ang komite para isumite sa plenaryo ang kanilang findings. Pero ayon kay Congressman Chua, kahit nga quorum sa mga pagdinig ay pahirapan ngayon. Dahil panahon nga ng pangangampanya, local position ng pagiging congressman, kaya kailangan nila magbabad sa distrito para sa Operation Pakilala. Kami nga ngayon, nahihirapan ako mag-master ng quorum because of the several invitation activities of the members, diba? Napakahirap na rin makakuha ng quorum. Pag-aaralan raw ni Chua kung pipirma ito sa impeachment resolution laban kay VP Sara. Mensahe naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa Kamara. Ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Right. Bakit kayo hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi na nga nila malaman kung anong gagawin nila. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Let's put this in mind, na yan pong impeachment na yan is nothing but a political circus. 2 impeachment complaints na ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa naging paggastos nito ng public funds. Posible rin na bago matapos ang linggo ay may pangatlo pang reklamo na ihahain laban sa pangalawang Pangulo. Isa si Greco Bellica, dating chairperson ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, sa mga naniniwala na politically motivated ang lahat na ginagawa laban kay VP Sara. Matatandaan na ang unang reklamo ay inihain ng mga mambabatas na kasama sa Partido Liberal. Makalipas ang 2 araw, inendorso naman ng 3 makakaliwang mambabatas sa ilalim ng Makabayan Bloc ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito po ay galaw ng mga komunista para isulong ang kanilang agenda na pagharian, nakawin ng ating demokrasya at pagharian ng ating bansa. Pinag-aaway nila at sulsul sila ng sulsul na sa pag-aaway ng 2 nating leader, yung presidente at yung vice-presidente. At this point, dinudurog nila si VP Sara dahil si VP Sara ang malakas. Ang Makabayan Bloc ay bahagi ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa umunoy extrajudicial killings sa naging war on drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. Pero pinalaga ni Bellica ang mapagkunwaring katayuan ng mga makakaliwang mambabatas na ito. Sila ang bato ng bato tungkol sa confidential funds. Sila ang nagpapa-impeach kay VP Sara. Sila rin ang nagpakulong kay Attorney Zulaika Lopez. Tapos sila rin ang nangunguna dyan sila rin ang nangunguna dyan sa mga rally. While they are in Quadcom, nandun din sila sa rally. O akala ko ba kakampi nila si administrasyon ngayon, si Presidente Marcos, si Speaker. Pero inyat nung Bonifacio Day, sila rin po nangunguna sa rally. Sabi pa ni Bellica, wrong timing ang ginawang hakbang laban sa bise. No time left and they know it. It's December 20, break na, may proseso pang pagdadaanan yan sa Kongreso. Hindi na uusad yan dahil pagdating ng June, may bago ng Senado, wala na yung impeachment na yan. Alam nila po yan. Pero bakit po nila itinuloy pa? Wala lang. Just to divide the Filipinos, pagkaway-awayan ng mga Filipinos and fan the fire. Ibinahagi rin ng dating PACC chair na ginagawa lamang ito ng Makabayan Bloc para nakawin ang demokrasya ng Pilipinas at gawing alipin ang mga Pilipino. You know, they will rob the government, they will establish their own
their own government, ididisarmahan tayo niyan, papatayin ang lahat ng mga sundalo at sila ay magtatatag na sarili nilang gobyerno. Aalipinin tayo. Yan. Sa huli, nanawagan si Belica sa mga mamamayang Pilipino na gawin lamang kung ano ang tama at kung iimbestigahan ng confidential funds ng Office of the Vice President ay dapat imbestigahan ang lahat. Ang akin pong advice at panawagan sa mga Pilipino ay mag-isip, manalangin at pag-aralan talaga ang issue. Speak what is right, speak out your heart. Sabihin nyo kung anong ayaw nyo, mag-demand tayo ng audit, mag-demand tayo ng investigasyon. Alamin natin saan nila ginastos ang lahat ng pera. Lahat sila hinga natin. Bago pa ang paghahain ng impeachment complaints laban kay VP Sara, ay sinabihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mambabatas na huwag isulong ang impeachment complaint laban kay VP Sara pero itinuloy pa rin ng Makabayan Bloc ang nasabing reklamo.